Sarap. What's up mga kasa? Today, gagawa tayo ng pudding sa mga leftover o natira nating tinapay. At kahit ano pa yan, ipunin natin, huwag natin sayangin. Gawa natin ng simpleng paraan, tutok lang at manood dito sa Akasa Vlog. So, good morning. Today, dahil nag-eksperimento kami ng iba't ibang recipe ng pandesal, so may mga leftover. So, para hindi siya masayang, ang gagawin naman natin ngayon ay gagawin natin siya pudding. So, watch out. Para maging pudding siya. Marami tayong pwedeng gawin sa mga leftover o natira natin tinapay. So pwede natin siyang gawing toasted bread o matsakaw. Pwede rin naman breadcrumbs. At pwede rin ito isa, yung pudding na sinasabi ko. So ang ginawa ko lang, iniiwa ko lang ng paganito, pa cubes. Lagyan natin sa lagayan. Maraming paraan para hindi masayang ang ating tirang tinapay sa bahay. Kung meron pang ibang paraan, paki-comment na lang sa baba para makapagbigay ng ideya. At nilagay ko na nga ito sa isang lagayan. At pagkatapos naman ito, gagawa naman ako ng liquid ingredients para ilagay natin dito mamaya. At ang mga ingredients naman para sa ating liquid, naglagay ako ng 1 cup na milk. Isang latang condensed milk. Dahil hindi na ako maglalagay ng asukal, kaya nilagay ko na yung condensed. At pagkatapos, maglalagay din ako ng 3 itlog. At dahil umaapaw na siya, dahil di ko siya natansya, sinalin ko na lang sa mas malaking lagayan para mas madali kong mahalo. At pagkatapos, naglagay ako ng vanilla. Haluin lang natin siya ng maigi. Pagkatapos, naglagay ako ng powdered cinnamon. Siguro mga 1 teaspoon. Tapos medyo iba-brown lang natin itong tinapay sa 350 Fahrenheit 5 minutes para magkaroon ng burn. At pagkatapos, inilabas na natin ang tinapay sa oven. Sa puntong ito, dito na natin ilalagay ang ating liquid ingredients. At hahayaan lang natin siya ng 10 to 15 minutes para pumasok yung liquid doon sa tinapay. At pwede rin kayong maglagay ng kahit anong dried fruits na gusto nyo ilagay. Katulad ng sa akin, nilagyan ko siya ng raisins at saka naglagay din ako ng almond nuts. Kung meron kayong prutas, blueberry, strawberry, pwede rin. At sa puntong ito, nag-preheat na ako ng oven. Isasalang natin siya ng 350 Fahrenheit. Ang kabuuang luto is 40 hanggang 50 minutes. A few inches later. So at habang niluluto natin ating pudding sa oven, maybe nag-start ako ng 15 minutes, then titignan natin after 15 minutes kung medyo umalsa siya na konti, then sabayan pa natin ng another 35 minutes. So gagawa muna ako ngayon ng pang-deglaze natin sa ating pudding. At para naman sa deglaze o toppings ng ating pudding, ito naman ang mga ingredients. Naglagay ako ng butter. Siguro mga 3 tablespoon. At pagkatapos, naglagay ako ng vanilla. Then naglagay din ako ng 1 cup na milk. At pagkatapos,
Naglagay din ako ng 2 tablespoon na white sugar para magkaroon ng tamis ang ating toppings. Haluin lang natin siya ng mahusay para ma-mix natin yung mga ingredients. At ang pampinaling ingredients na ilalagay natin ay ang cinnamon powder. At pagkatapos yan, pakuluan lang natin siya, then ready na. At pagkaluto ng ating pudding, ilalagay lang natin yung ating deglaze na parang ganito. Then after nito, ibabalik natin siya sa oven. Pero naka-off na yung oven. Bali yung init ng oven, yun na yung magluluto sa kanya. Siguro mga 5 minutes lang. A few inches later. At ready na ang ating pudding. Siyempre, maglalagay ako ng special ingredients. Ayun o, yung ice cream o. Sarap. Laki. Sarap. At ayan ang ating pudding. Kaya kung meron kayong mga tirang tinapay, ipunin nyo lang, huwag nyo sayangin. Gawa natin ng paraan para hindi masayang. Hanggang sa muli, dito po sa Akasa Vlog. Kung meron kayong gustong lutuin, comment down below. Salamat!